Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat. Napakasarap magpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Napakasarap umawit. Napakasarap, Panginoon Diyos. Maramdaman ang presensya mo sa aming pong pagpupuri, sa aming pag-aawitan, Panginoon. We thank you, Lord God, sa pagkakataon na kami, na iyong mga anak ay narito, iisa sa pagpupuri, iisa ang pagsamba, iisa ang pagtakila sa Diyos namin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa Diyos namin na tunay, buhay at totoo. We thank you, Lord God, muli kami mag-aaral, magbubulay ng iyong mga salita tungkol sa pagkakaisa, Panginoon. Patuloy na gabayan, samahan niyo po kami. Holy Spirit, manahin po sa bawat sa. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Tayo pimako po naman po. Tunay na napakasarap po magpuri sa ating Panginoon Diyos. Praise God po sa ating music team. Ano po, ang sarap umawit kanina, parang ayaw ko na mag-sermon. Gusto ko na lang kumanta. Sa pagkakataon po ito, mga kapatid, tayo po yung makakarinig ng salita ng Diyos, ng salita ng Panginoon. Sa pagkakataon po ito, ang ating pong team is still all about unity, pagkakaisa. Nawa, as we study unity, mga kapatid, mas tumitibay yung pagkakaisa ng bawat isa po sa atin. And yun po lang yung clicker po natin. Bago po tayo mag-proceed sa ating pong sermon, gusto ko lang magbalik tanaw sa ating pong mga nagdaang linggo na ating pinag-aralan, mga kapatid. Naalala nyo pa yung ating first sermon? So yung unang linggo na ating pinag-aralan is all about living together in unity. May pinakita sa atin ni David yung halimbawa ng pagkakaisa, no, na napakagandang pagmasdan. Kapag ang mga Israelita, ang mga anak ng Diyos, ang kanyang iglesia ay sama-sama at nagkakaisa. So, living together in unity. And last Sunday po, pinag-aralan naman natin yung unity in diversity. No, ito naman yung tinuro sa atin ni Pablo, na pinakita naman sa atin ni Pablo through human body, yung kahalagahan po ng pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba. Yun po yung napag-aralan po natin for this last 2 Sundays po na nagdaan. And this Sunday po, mga kapatid, para sa aking last sermon for this month, kasi next Sunday, meron na po tayong guest speaker. No? And kung sino po yun, abangan nyo po ulit sa ating media team. No? Sila na po mag-update sa atin. But for this Sunday po, mga kapatid, ang ating pong team is all about the distortion of this unity. So yung mga nakaraang linggo, tinalakay natin yung pagkakaisa. So ngayon naman po, mga kapatid, talakayin naman natin kung sa isang iglesia, kung isang samahan na walang pagkakaisa. Ito, let's focus on this unity. Pag sinabi po natin, mga kapatid, na distortion, ang ibig sabihin po niyan, the act of changing or twisting something from its true, natural, or original form, meaning, or appearance. Alam ko sa electric guitar, meron pong distortion na ginagamit. Tama po, Brother Lance. Ganyan. And hindi lang sa gitara, even, alam niyo po, pansin niyo po, nakakita na po na kayo ng ganitong klase ng salamin. Yan, nakakita na, meron na po kayo nakitang ganyang klase ng salamin, yung ganyan po. Yan, ang tawag po dyan ay distorted mirrors po. Makikita po natin, bagamat yung itsura natin, nakikita po natin sa salamin, pero makikita natin dito na parang hindi nagiging accurate. No, yung nakikita po natin. Mga ari, yung iba sa atin, mapayat tignan, yung iba sa atin, mataba tignan, yung iba sa atin, matangkad tignan, yung iba sa atin, mas maliit tignan. Kaya yung iba, no, may kanya-kanya tayong paboritong salamin. So, no, ganyan, no, nadi-distort, naiiba po yung structure o yung hugis na nakikita natin sa salamin. And ganyan din po sa unity, mga kapatid. Just like the mirrors, mga kapatid, the mirror does not change who we are. It just distorts how we see who we are. Nakikita niyo po, hindi nito binabago yung sarili natin. Hindi nito binabago yung pagkatao natin. Hindi nito binabago yung itsura natin. Binabago nito kung ano yung nakikita natin. And that's why sa text po na ating mapag-aaral, makikita po natin kung paano binago yung pagkakaisa o yung kawalan ng pagkakaisa ng mga Israelita
sa ating pong istorya sa umaga pong ito. So yung pong ating story na ating pong babasahin, katulad ng binasa ko na, it's actually all about Judges po, no? Judges chapter 12, 1 to 6. Story po ito. Siguro yung iba sa atin, familiar na po sa kwento po ni Jephthah, ng Gileadites, ng Ephraimites. No? Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Gusto po sanang basahin natin yung buong kwento para makita po natin yung buong picture po ng story. So unahin ko po yung verse 1, kayo po sa verse 2, salitan po tayo mga kapatid. Sabi doon sa verse 1, sabi doon, ang mga lalaki ng Ephraim ay nagtipon at tumawid patungo sa Sapon at sinabi nila kay Jephthah, bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Ammon? At hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo. Susunugin namin ang iyong bahay na kasama ka. Sa verse 2 po. Sa verse 3 mo, ang sabi, nang makita ko na ako'y hindi ninyo iniligtas, ay inilagay ko ang aking buhay sa aking kamay. Ako'y tumawid laban sa mga anak ni Ammon at sila'y ibinigay ng Panginoon sa aking kamay. Bakit kayo umahon dito sa akin sa araw na ito upang makipaglaban sa akin? Sa verse 4. Ginamit ang mga lalaki ng Gilead sapagkat sa kanilang sinabi, kayo mga takas sa Ephraim, kayo mga nililitas sa gitna ng Ephraim at Manasseh. Sa verse 5, nagsabi po doon, at sinakop ng mga Gileadita ang mga tawiran sa Jordan sa gitna ng mga Ephraimita, at kapag sinabi ng mga takas sa Ephraim na, paraanin mo ako, ay sinasabi ng mga lalaki ng Gilead sa kanya, ikaw ba'y Ephraimita? Kung kanyang sabihin hindi, sabay-sabay po natin basahin sa verse 6. Ay sinabi nga nila sa kanya, Sabihin mo ang Shibolet, at sinabi niya si Delet, sapagkat hindi niya mabigkas ito ang ama. Kaya nilalagay So nakita niyo po yung picture ng story. So nilit lang po siya ng verses 1 to 6 lang. So makikita po natin sa ating pong kwento mga kapatid, we can see the three groups in the story. So yun yung pumatandaan, unang-una, nakikita po natin dyan yung mga Gileadites, no? The Gileadites. Ang Gileadites po ay connected po sa tribo ni Manasseh. No? Ito po kung makikita niyo po yung family line po nila, no? Galing kay Joseph. Si Joseph, nakabilang sa lahi ng 12 tribes. No? Ang kanya naging anak si Manasseh. Si Manasseh naging anak si Makir. O si Makir naging anak niya po si Gilead. At yung mga Gileadites ay galing sa lipi ni Gilead. At isa po sa namuna sa Gileadites ay ito pong si Jephthah. Siya ay sa mga namuno. So makikita po natin, no, yung structure po, no, yung family line po ng mga Gileadites, mga kapatid. Hindi lang yan, we can also see the Ephraimites, mga taga-Ephraim. No, yung mga taga-Ephraim po, mga kapatid, mga Israelita din sila. So galing sila sa lahi din ni Joseph, no, kabilang sila sa Israel. No, nanggaling sila sa lipi ni Ephraim, no, kaya nagkaroon ng descendants ni Ephraim, yung mga Ephraimita. So makikita po natin, kung niyo po mapapansin, kung maalala sa Genesis, mga kapatid, si Manasseh at si Ephraim, magkapatid po yan. Si Manasseh po, siya po yung panganay na anak ni Joseph. And si Ephraim po, siya po yung bunsong anak ni Joseph. So we can see, mga kapatid, sa dalawang ito, they were not foreign nations. No? Hindi po sila magkaaway. They were fellow Israelites. Pareho silang kabilang sa Israel. At kung meron silang kaaway, ito yun yung pangatlo. Yan, the Ammonites, no? Na nanggaling sa lipi ni Lot, no? Ng pamangkin ni Abraham, galing kay Ben-Ami, no? Na anak ni Lot. Kaya yung mga Ammonites po, dito galing yung lipi ng mga dito galing yung lipi ng mga Ammonita kay Lot po, mga kapatid. So makikita natin, ang tunay na kalaban ng mga Israelites ay etong mga taga-Ammonita. But what we can see, mga kapatid, kung inyo babalikan sa chapter 11, ang laban, it is between Gileadites
and Ammonites. But dun sa chapter 12 na binasa natin, binasa po natin mga kapatid, we can see na hindi na siya between Gileadites and Ammonites. It is between Gileadites and Ephraimites. Na doon natin nakikita na nag-iba na yung kalaban. Kapwa Israelita na yung naglaban. That's why mga kapatid, unang punto na gusto kong bigyang emphasis sa umaga po ito, that actually, disunity distorts the problem. Hindi binabago ng disunity o kawalan ng pagkakaisa yung problema. Ang binabago nito, yung pagtingin natin sa problema. Tingnan po natin yung nangyari sa kwento. Bakit nagkaroon ng ano ang nangyari mga kapatid? Balikan ko lang sa verse 1. Sabi doon, ang mga lalaki sa Ephraim ay nagtipon at tumawid patungong sa hapon. At sinabi nila kay Jephthah, ano sabi lang, bakit ka tumawid upang lumaban sa mga anak ni Ammon? Hindi mo kami tinawag upang sumama sa iyo. Susunugin namin ang iyong bahay kasama ka. So we can see mga kapatid, no? Ito yung concern ng mga Ephraimita. No? Why did you go to fight the Ammonites without calling us to fight with you? Ito yung concern nila. Bakit hindi mo kami tinawag? Kapwa mo kami Israelita. Bakit hindi mo kami tinawag? Maybe, no, naramdaman nila, they felt ignored, no? Dahil kapwa sila, mga Israelita, pero binaliwala sila. Maybe they felt excluded. Kasi di ba, parang tingin nila, baka kinalimutan sila. Maybe, naramdaman nila, na-left out sila. Hindi sila binigyan ng halaga, no? Dahil kahit kapwa sila Israelita, kahit magkakampi sila, maaaring ganun yung naramdaman ng mga taga-Ephraim, mga kapatid. Kaya sabi nila, susunugin namin ang iyong bahay kasama ka. So ganun yung concern, ganun yung gusto mo, dahil sa nararamdaman nila ng mga taga-Ephraim. We can see mga kapatid, no? We can see Gilead's response. Sabi doon, sa verse 2, sabi ng Tagalog, sabi ko muna, sabi, sinabi ni Jephthah sa kanila, ako at ang aking bayan ay may matinding labanan sa mga anak ni Ammon. Sabi niya, ito yung sinasabi niya, naglalaban kami ng mga kaaway. Sabi niya, at nang tawagan ko kayo, ay hindi ninyo ako iniligtas sa kanilang kamay. Do you see mga kapatid? Kung ano yung dispute ni Gilead, ni Jephthah. Sabi ni Jephthah, I summoned you. Tinawag ko kayo at the beginning of the dispute, but you refuse. Ano sabi ng isa, mga kapatid? We can see two, parang nakakalito no? Sino ba nagsasabi ng tama? Kasi we can see two different perspectives, mga kapatid. Sabi ng mga taga-Ephraim, hindi mo kami tinawag. Sabi naman mga taga-Gilead, tinawag ko kayo, pero hindi kayo dumating. Sino yung nagsasabi ng totoo ngayon? Kung kayo ang nandun sa kanilang sitwasyon, tingin nyo, sino nagsasabi ng tama? Kasi sabi ni Jephthah, tinawag ko kayo pero hindi kayo dumating. Maybe that time naramdaman din ng mga Gileadites na they felt rejected. No? Kasi tinalikuran sila, tinawag nila pero walang dumating na rescue. They feel frustrated, nasa gitna sila ng ligmaan pero wala silang nakitang suporta. Maybe they felt betrayed as well. Kasi yung kapwa nila mga Israelita, hindi sila tinulungan, hindi sila sinamahan. Kaya nararamdaman natin yung conflict. Merong conflict, merong problema. Nakikita nyo na po ngayon yung problema nila. Malinaw na ba sa atin yung problema nila? Hindi lang sila magkaintindihan eh. Sino ba yung nagsasabi ng totoo? Nasaan ba? Baka meron lang, may misunderstanding lang, baka may miscommunication lang na nangyari. But we can see mga kapatid, dito natin makikita, sa verse 4, ang sabi doon, nang magkagayoy, tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead at nakipaglaban sa Ephraim. Sabi doon, ginapi ng mga lalaki ng Gilead ang Ephraim sapagkat sa kanilang sinabi, kayong mga takas Ephraim, kayong mga taga-Gileadeta, sa gitna ng Ephraim at Manasseh. So nakita niyo po mga kapatid, nakita niyo po sa kwento natin, nakita natin doon, hindi sila nagkasundo. Hindi nagkaisa. Hindi na solusyonan yung problema. Bagamat pareho silang Israelita, nagkaroon ng disunity.
Ano po yung nangyari? Sabi doon sa verse 4, nagpasya silang atakihin yung bawat isa. Nagpasya silang labanan yung bawat isa. Nagpasya silang usigin yung bawat isang mga kapatid. And that's the danger of disunity. Kapag ang conflict, kapag ang disagreement, kapag ang misunderstanding, hindi na-resolve, hindi na-ayos, magkakaroon ng division. Magkakaroon ng mas malaking problema. And that's why, mga kapatid, the danger, tingnan niyo po yung dalawang comparison. If we have unity, when we are united, the problem is the enemy. But when we are divided, the person becomes the enemy. Kasi po, mga kapatid. Kasi pag may unity, ang goal natin, how to solve this problem. Pero pag divided na, pag hiwalay na, pag magkaaway na, ang goal natin, paano tayo mananalo sa tao. You see the difference? How this unity distort the problem, mga kapatid. Kasi yun yung goal nila eh. Magdigmaan, magpatayan. Para masabi nila silang tama, silang panalo. Ganun yung nangyari, mga kapatid. Yung simpleng miscommunication, misunderstanding. Kasi parehas silang may punto eh. Kung kayo po yung nandun sa sitwasyon, lumapit silang dalawa sa inyo, may dispute sila parehas. Anong gagawin ninyo? Magpatayan na lang kayo para matapos na ganun ang mangyayari. No, kasi ganun nilang ni-resolve yung problema po nila, mga kapatid. And that's why disunity changes the way people see one another. It distorts, mga kapatid. Disunity distorts the real problem. Hindi natin nakikita yung tunay na ugat ng problema, kundi na nakikita na natin yung bawat isa bilang isang problema. Eh, napakabigat ng mga kapatid. Pero yung nagagawa ng disunity. And to be honest with you, mga kapatid, this is something that can also happen to us. Gaya ng mga Israelita, maaaring darating din tayo sa punto na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Maaaring darating din tayo sa punto na magkakaroon tayo ng hindi pagkakaintindihan. Maaaring darating tayo doon sa punto na ma-offend natin yung bawat isa. Kasi ang totoo, tao lang din naman tayo, mga kapatid. Lahat tayo nasasaktan, lahat tayo nagdaramdam, lahat tayo nalulungkot. Pero, kung may unity, ang focus natin, yung problema. Paano natin ma-resolve yung problema? Pero, kung yung church merong disunity, pag meron kang sama ng loob, pag meron kang hinanakit, hindi mo na nakikita yung problema. Nakikita mo na yung katabi mo, yung kapatid mo, bilang problema. And pag dumating sa ganung punto, darating ka na sa time na pupunta ka ng church, hindi ka na nabibless. Darating ka dun sa time na attend ka na ng church, sabi mo, kaya pala lagi ako pinapatamaan ni pastor. Kasi ayaw niya pala sa akin. Ganun na, may nararamdaman, di ba? Meron ka ng nararamdaman. Kaya darating ka sa punto na alis ka na lang. Kasi tingin mo, yun yung tama. Tingin mo, yun yung makakabuti para sa'yo. Na-resolve ba yung problema? Hindi. Mas lalo lang lumala yung problema. Kasi nawala ka sa iglesia. And this is what happened sa story ng mga Israelita, mga kapatid. Now we can see the people who should have been fighting together became enemies of one another. Hindi ba? Hindi na-resolve yung problema nila. Hindi na ayos yung sitwasyon nila. Hindi na ibalik yung relationship nila. Sa halip, mas pinili po nilang labanan ang bawat isa. Bakit? Because of pride. Hindi sila nagpatalo. Hindi nila tinignan yung problema para ayusin. Hindi pinairal po nila yung pride ng bawat isa. Imagine, mga kapatid, they were part of Israel. They belong to the same people. They shared the same identity. Kung mapapansin po natin sa story, mga kapatid, hindi naman sila kumampi sa kalaban eh. Hindi naman nagbago yung identity nila. Hindi naman nawala yung magiging Israel nila. Pero nagbago yung pagtingin nila sa problema. Why? Kasi meron disunity. Tandaan natin, disunity doesn't change the problem. It changes how we see
the problem. Binabago na yun yung problema na nakikita po natin. Hindi daw binabago yung problema, binabago niya lang kung ano yung nakikita natin. It's a problem. It distorts the problem, mga kapatid. Secondly, mga kapatid, what we can learn from this story, mga kapatid, that also, disunity distorts the difference. Kanina may mga tumatawa nung binabasa natin yung pinapabigkas yung shibulet parang kapampangan yata yung mga yun walang H. Sa ating kwento, bagamat pare-pareho silang Israelita, we can see that meron din silang pagkakaiba. No? We can see na may mga differences din po sila. They had different backgrounds, they had different tribal identities, no? They have different pronunciation. Nakita natin doon sa ating binasa kanila. Pero dahil hindi sila nagkakasundo, yung simpleng salita naging way para malaman nila kung sino yung kakampi nila at sino yung kaaway. Balikan natin mga kapatid. Sabi din sa verse 5, natatawa ako nung binabasa ko po ito. Kapampangan yata ito mga to. Sabi doon, sinakap nilang mga lugar sa ilog ng Jordan na tinatawiran papunta sa Ephraim para walang taga-Ephraim na makatakas. Ang kahit sinong tatawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim ba sila o hindi. Kung sasagot sila ng hindi, ito may follow-up question pala. Ay sinasabi nga nila sa kanila, sabihin mo ang Shibolet. At pag sinabi nila ay Sibolet, sapagkat hindi niya mabigkas ito ng tama, kaya't kanilang darakpin at papatayin siya sa mga tawiran ng Jordan at ang napatay ng panahong iyon sa Ephraim ay 42,000. So nakita niyo yung difference nila mga kapatid? Nakita niyo po, no? Sa Judges chapter 12, 5-6, makikita natin na a very simple difference. They pronounce a word differently. Yung isa Shibolet, yung isa Sibolet. Hindi naman masamang salita yung Shibolet. Hindi naman inimbento yung salitang Shibolet para maging sandata. Hindi naman inimbento yung word na Shibolet para gawing weapon para pumatay ng tao. Pero yung salitang ito, can you imagine mga kapatid, yung simpleng salitang yun, naging way siya, naging sukatan siya ng pagkakaiba. Naging identity test po siya para sa mga Gileadites at para sa mga Ephraimites. No? The Ephraimites were identified by something that they could not say correctly. Hindi na magbigkas ng maayos yung Shibolet That's why the difference became the basis for separation. Nakita niyo po mga kapatid, isang simpleng salita para makita nila ang pagkakaiba. Isang simpleng salita para malaman nila kung kaaway ba nila o kampe. Isang simpleng salita para na ginamit nila para hulihin, patayin, paslangin ang kapwa nila Israelita. Now, what's my point mga kapatid? Dito sa illustration, we can see that Shibolet was just a word. But in the hands of a divided people, a word became a weapon of division. Diba? Simpleng salita lang siya. Pero nagagawa niyang hatiin yung dalawang Israelita. And that's why mga kapatid, how unity or disunity shapes our differences. May kita po natin. Pag merong unity, differences become strengths that complement one another mga kapatid. Pero pag merong disunity, differences become weapon that work against one another. Nakita niyo po mga kapatid kung paano dinidistort ng disunity, yung pagkakaiba. Kapag merong may unity sa church, yung differences natin, nakikita natin siya as something that we can understand. Pag merong unity sa church, yung difference natin, makikita natin as something that we can complement. And pag merong unity sa church, yung differences natin, makikita natin siya as something that we can learn from. Pero, pag pumasok yung disunity sa iglesia, yung pagkakaiba natin, yung differences natin, it is something that we can use against one another. Pag merong differences,
At disunity sa iglesia, yung pagkakaiba natin, it is something that we can use to judge one another. And pag may disunity sa church, yung pagkakaiba natin, it is something that separates us from one another. No? Pansin niyo po, mga kapatid, paano nabago ng disunity yung relasyon ng mga kapwa Israelita? When differences are distorted, different from us becomes against us. Yung pagkakaiba nila, naging way siya para magkaroon ng harang, para ihiwalay yung sarili nila sa kapwa nila, Israelita. Ganun yung nagagawa ng disunity. Ganun yung danger ng disunity, mga kapatid. Nung nakita niyo po, mga kapatid, simpleng salita lang siya, pero naging malaking impact sa buhay ng mga Israelita. Merong malaking pagbabago na nangyari. And lastly, ito yung pinaka-nakakalungkot na part. That disunity distorts the victory. May mga bagay sa buhay natin na akala natin panalo tayo, pero ang totoo, hindi tayo nagtatagumpay. Alam niyo po, yung disunity, hindi lang niya binabago yung tingin natin sa pagkapanalo, kundi binabago din, hindi niya binabago yung pagkapanalo natin, binabago nito yung tingin natin sa ating pagkapanalo. Imagine, mga kapatid, doon sa verse 6 na binasa natin, kung na-resolve yung problema, kung na-resolve yung issue, kung na-resolve yung conflict, wala sanang 46,000 ng mga Efraimitang namatay. Wala sanang nasakripisyo. Wala sanang nadamay. Diba, ganun yung nangyari, mga kapatid, no? This is the saddest part of the story. Because of this unity, nakita natin na umabot sa 42,000 ang mga Israelita na namatay dahil sa kawalan ng pagkakaisa. Maaari, no? Na nanalo sila sa laban, pero ang totoo, ang nagtagumpay, hindi ang mga Israelita. Alam mo po sino nagtagumpay sa kanila? Ang nagtagumpay, yung mga kaaway nila. Why? Kasi nakita nila, kapwa Israelita, nagpatayan. Kapwa Israelita, naglaban-laban. Mga kapwa Israelita, walang pagkakaisa. And that's why this unity distorts the victory. Maaring na ipanalo nila yung laban sa mga taga-Ephraim, pero ang tunay na nagtagumpay ay yung mga kaaway. Kasi nakita nila na yung mismong iisang lahi sila yung naglaban-laban. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, not every victory is worth celebrating. May mga panalo sa buhay natin na hindi natin pwedeng ituring bilang isang tagumpay. Let me give you an example para mas lalo natin maunawaan, mga kapatid. Halimbawa, sa isang competition, nanalo ka, pero nagdaya ka. May ituturing mo bang tagumpay yun para sa'yo? Nanalo ka nga, pero nandaya ka naman. Magiging proud ka ba para sa sarili? Halimbawa, sa isang kumpanya, na-promote ka, pero siniraan mo naman yung mga katrabaho mo, ginawa mo ng kwento, chinismis mo. Tingin mo, magiging proud ka ba? Magiging masaya ka ba sa promotion mo? Ang ganito din sa buhay natin, mga kapatid. Pag tayo nag-aaway, nagtatalo, walang pagkakaisa, ang goal natin hindi na para solusyonan pa yung problema. Ang goal natin ay para manalo. Ang goal natin ay para matalo. Ang goal natin ay pakita natin na tayo yung tama. Pero ang totoong nagtatagumpay, hindi tayo. Sino nagtatagumpay pag sa church nagkakagulo? Pag sa church, ang kaaway, si Satanas, ang diablo. And that's the danger of this unity. Kung walang pagkakaisa sa iglesia, ang natutuwa, ang diablo. Ang tagumpay, ang diablo, mga kapatid. Kala natin panalo tayo, pero ang kaaway, ang siyang nagtatagumpay. So I would like to ask this question, mga kapatid, as a challenging question sa bawat isa. Can we say that we are victorious if we remain divided? Sa church, masasabi ba natin na
panalo tayo, tagumpay tayo, kung divided naman tayo? Naituturing ba natin na katagumpayan yun para sa bawat sa atin, mga kapatid? How can we proclaim reconciliation while living in division? Paano natin ipapangaral yung pagkakaisa kung tayo mismo hindi tayo nagkakasunod? How can we proclaim forgiveness while refusing to forgive? Paano natin sasabihin ang Diyos ay mapagpatawad, dapat tayo magpatawad kung tayo mismo hindi natin magawang magpatawad? And how can we proclaim love while constantly hating one another? Paano natin ibabahagi yung pag-ibig ni Kristo? Paano natin ibabahagi yung pagmamahal ng Diyos kung walang pag-ibig sa iglesia? Kung kaaway ang tingin natin sa bawat isa? That's why, mga kapatid, tandaan natin, the Word of God is not something we say, it is something we are meant to live out. Yung mga bagay na natututunan natin, napapakinggan natin, nababasa natin sa Biblia, hindi lang yan basta natin naririnig, hindi lang yan basta natin sinishare, hindi lang yan basta natin nalalaman. Dapat ito din ay isinasapamuhay ng bawat isa sa atin. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, as part of my conclusion, huwag natin kalilimutan that disunity distorts the real problem. Kung merong disunity sa church, we fight the wrong battle, mga kapatid. Kung merong disunity sa church, disunity distorts the real differences. Hindi natin makikita yung pagkakaiba as a blessing. Hindi makikita natin yung pagkakaiba natin as a competition. And if there's a disunity in the church, disunity distorts the victory. Yes, we may win the battle, but battle becomes division. Kapag tayo nagtatalo-talo, nag-aaway, nagkakasiraan sa iglesia, ang nagwawagi ay ang kaaway. Kaya sa ating pong mga pinagdadaanan, naman yung mga challenges natin, mga kapatid, sana ang ilapit natin sa Panginoong Diyos saan man tayo nahihirapan. Kasi kung sa sarili natin, hirap talaga. Mabigat. Hingin natin ang tulong ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil pag ang Diyos yung nagsisentro ng ating pagkakaisa, magagawa po natin magkaisa, mga kapatid. Nihiling ko pong bawat isa na tayo pito tumayo bilang pagtatapos. Sana po sa ating patuloy na pag-aaral ng unity, mga kapatid, huwag natin kalimutan yung kahalagahan ng ating pagkakaisa. Huwag natin kalimutan, Panginoon, na ating Panginoong Diyos, dahilan kaya tayo narito. Hindi para bigyang kapurihan yung ating mga sarili, kundi para bigyang itaas ang ating Panginoong sa Kristo. At siya nawa yung laging maging sentro ng ating pagkakaisa. Tayo po'y manalangin. Padakila namin Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord God, for this powerful message na ibinigay niyo po sa amin, na kung saan na-challenge ang bawat isa, Panginoon. Lord God, sa pagkakataong pong ito, ano man yung aming pinaglalabanan, ano man yung aming pinagdadaanan, ano man yung mga kapatid po namin, Panginoong Diyos, na hindi pa kaya magpatawad, mga kapatid po namin na narasaktan sa pagkakataong pong ito, mga kapatid po namin, Panginoong Diyos, nananatili sa nakaraan. Panginoon, nilalapit po namin ang bawat isa. Pagalingin niyo po kami, Panginoon. Palakasin niyo po kami, Panginoong Diyos. Ipaunawa niyo po sa amin kung gaano kagandang pagmasdan ang pagkakaisa sa iyong iglesia, na ikaw ay aming naitataas, ikaw ay aming nadadakila, at sa aming pagkakaisa, na ipapakita ka namin, Panginoong Diyos, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Alam po namin yung unity, Panginoon, it is a supernatural
Hindi ka lahat kaya mag-aisa. Pero ang iyong iglesia, Panginoong Diyos, ang iyong katawan, kaya namin magkaisa dahil kasama namin kayo. Ikaw ay nasa bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa bawat laban ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyong pagpalain ang iglesia sa Angeles, Panginoon. Nawa patuloy kami maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen.